doon. Tatama pala. Kailangan ko pala. Ayan. Ito, tayo ay magkakat na ng footings ng ating solar panel bracket. Ito ay kakabit natin sa ano to, sa bubong, pinaka bracket na mismo. Ito nakatornilyo sa may pinaka trusses. Yan. Okay. Putulin lang natin yan. Itong mga bakal na to, mga scrap ko lang dito sa bahay to. Ito tulad nito tubo na to, hindi na bumili. At may mga nakatabi ako rito. Ang binili ko lang sa kanya ay yun nga, yung tubular lang. Tubular na bakal. Ito puro scrap lang lahat dito, tinabi ko. Mayroon pa itong siguro mga nasa mga 4 feet ang haba nito. Kaya kasyang kasya to para sa pang footings ng ating solar panel. Marami-rami itong ating gagawing tubular, itong tubo na to, gagawing footings. Mga nasa 16 na putol na 12 cm ang haba. 16 kasi kada isang layer, isang hilera ay 8 paa lahat, taas at baba. So 2 hilera yon, 4-4. So need natin ng 16 na paa. So ito, gagamit muna tayo ng electric grinder, cutting disc. Nalobat yung ating baterya. Yun ang disadvantage pagka baterya. Iba pa rin talaga may backup na pang electric na power tools. Ang kagandahan lang naman sa mga debaterya pagka nasa bubong ka, yung mga short use lang, mga ibig sabihin hindi matagalang gamit. Iba pa rin talaga ang dikuryente sa power at sa bilis ng trabaho. Marami-rami itong ating kakatingin. 16 ay para sa 8 solar panel. 16 lahat yan, mahaba pa to. At meron pa tayong kukuha na itong isa para sa isang set naman na footings. Ito nga ating solar panel ay grid tie. Mas madali itong ikabit kaysa sa mga off-grid. Yung mga solar power kung nakakabit ngayon ay off-grid dyan. Mas maraming wire ang kailangan at medyo komplikado ang kanyang connection kasi meron ng baterya, merong solar charge controller. Hindi tulad nitong grid tie, ang o-connect lang dyan ay from solar panel at ipa-plug mo lang siya sa power outlet ng bahay. So yun na, grid tie ka na, ganun lang siya kasimple. Mas komplikado pa gawin ng off-grid. Sa totoo lang, ang medyo dapat ingatan lang sa grid tie ay yung export. Ibig sabihin yung magbebenta ka ng kuryente sa labas. Pag nagkamali ka ng parameter sa program at mali ang pagtap ng tinatawag na CT, may CT kasi, may sensor kasi kinakabit sa kuryente. Pag nagkabaliktad yun at maling parameter, ay sigurado tataas ang bill ng kuryente. Ganun siya. Kailangan talaga tamang programming, tamang pagtap ng sensor sa main entrance ng kuryente sa bahay para maiwasan ang biglang pagtaas ng kuryente. Ganun siya. Ganun ang grid tie. Okay, ito ay atin ang iduduktong. Ang ginawa ko, yung isang bakal na putol ay pinatong ko sa isang diretsong putol at kailangan ay pantay siya dito sa bakal sa ilalim. Tapos ito ring isa ay ganun din. Yan. Para makuha natin na straight line siya. Straight ang pagkakaduktong. Yan, so ayan. Try na muna natin to. At
Mababang amperahe lang tayo, no? Kasi manipis lang itong ating tubo. Ayan. Tapos check din natin kung pantay pa. Kung para ma-adjust pa siya. Okay naman, so didiretso na natin itong ituktong dito sa kabilang dulo. Apat na dulo lang, apat na corner muna natin yun. Yan. Usahasaay na lang natin yan. Ito namang pagwe-welding, natuto ako mag-welding dati nung meron kaming shop ng welding shop tsaka radiator and vulcanizing shop. Nagpaturo ako dun sa isang welder namin. Kasi meron kaming pampaserong jeep at the same time sabi ko tamang-tama ito sa negosyo, yung welding, radiator at vulcanizing shop. Kaya yan, medyo natuto ako mag-welding doon sa aming welder. Nagpaturo ako. Pati yung acetylene, nagpaturo din ako sa kanya mag-acetylene. Pero dapat dito mas maganda nga rin sana kung acetylene ang gagamitin dito yung torch kasi medyo manipis na. Medyo mahirap ipakapitin. Kaya kung acetylene ang gagamitin, pwede na. Mas maganda rin ang kapit. Kaya pag may kailangang i-welding sa mga pampaserong jeep namin, lalo na yung mga tambucho, at busy yung aming welder, may ginagawa. Ako nang gumagawa sa jeep namin. Talagang yung mga pampaserong jeep namin, pinag-practicean ko talaga sa welding yun. Pero hindi naman porket winelding ko na siya, iba-bypass ko na yung expert sa welding. Pina-check ko rin sa kanya yung trabaho ko do sa welder namin kung tama naman, kung okay naman sa kanya. Sabi niya, okay naman daw. Pwede na. Nakabuo na tayo ng isang mahaba na welding na natin. Okay. Ito, kaya lang sobrang haba, ito ay atin ang mga puputulan. Nalagyan na natin ang markings. Okay. Okay, balik ulit tayo dito sa ating footings. Lalagyan ko na ng flat bar para dito ko itatapat yung pinaka tornilyo para kumapit sa ating tawag nito metal paring. Kumbaga yung sa may pinakabakal dun sa ilalim ng yero tumapat. Ayan. Siguro may nagtatanong bakit ako nagtsatsaga sa ganito at hindi na lang ako bumili ng aluminum bracket. Unang-una, napakamahal ng aluminum bracket. Aabot pa ako ng 6,000 to 7,000 para lang ma-mount ko yung mga solar panel. Ito, marami akong scrap, nababawasan pa yung scrap dito at 1,200 lang ang nagastos ko sa tubular. So, gamitin na natin yung mga dapat gamitin dito, i-recycle natin para mabawas-bawasan din ang mga karat-karat na bakal dito. Kaya ito, kahit pinagtsatsagaan ko siya, hindi naman madalian. Sa akin naman to, sa amin naman to, ang katapat lang naman nito ay pintura. Magandang klase pintura, primer epoxy para hindi siya kalawangin. Yan siya. Primer epoxy, meron pa rin tayo dito. Chinek ko, okay pa naman siya. Wala ganong gastos. Yung mga sobrang gamit dito na nakatenga lang, magagamit na para dito. Ating isusukat yung ating itong ating ginawang mga
bakal-bakal actual natin dito sa ating bubong. Ganito siya. Ayan. Ngayon, isusukat ko naman yung pinaka-footings niya. Nilalagay ko ng actual para makuha ko yung tamang distance ng bawat isa, kasi dapat ko talaga siyang itapat sa mga dating tornilyo nakalagay dyan. Tatanggalin ko yung tornilyo dyan sa bubong at ituturnilyo ko kasabay na, ibabalik kong ituturnilyo kasabay na yung pinaka footings para matibay, nakakapit sa bakal, at i-actual natin mamaya. Ang gagawin ko kasi dito, pero baka hindi ko na matapos kasi ngayon to at hapon na, medyo makulimlim na. Ang gagawin dito kasi ay temporary mounting muna, tapos pagka naka-align na siya, babaklasin ko ulit, i-full weld ko sa baba at pipinturahan ng primer epoxy paint. Tapos tsaka ko ikakabit at kailangan na natin ng manpower, gawa ng mabigat-bigat na iakyat yung solar panel. Hindi namin kaya ni Allen to. Kailangan namin yan ng mga at least 4 na katao para tumulong sa amin iakyat yung mga panel. Mabigat yan, 22 kilos pala. Meron pala pwede, okay lang pala to eh. Kailangan ko lang talaga may align yung butas ko dito, kasi yung pinaka-tornilyo ay hindi pantay. Meron nagpunta sa left, may nagpunta sa right, hindi siya straight line yung mga tornilyo, kaya kailangan kong lagyan ng mark yung pinaka flat bar ko kung saan ako magbubutas para masunod yung kapit at diretso yung pinaka base. Ito, isusukat ko lang ng tama yung mga footings, i-visualize lang natin. Kung hindi talaga makuha ang perfect straight siya, parang babaguhin ko siya, gagawin ko siyang pahalang. Kumbaga yung posisyon na yan, babaguhin ko siya na parang yung sa likod ko, na i-straight ko yung palikod ko, parang ganun, kasi mas straight yung mga tornilyo dyan sa side na yan. Kasi tinitignan ko din yung tama nung araw, kung mas okay dito, para kasing mas okay dito eh, ang lubog kasi ng araw ay nasa likod ko, kaya pagka nagkaroon ng rotation yung araw, sapul na sapul pa rin yung ating solar panel. Kaya ang pagkabit ng solar panel, hindi rin siya basta-basta eh. Pag-aaralan din yung sikat at lubog ng araw para makaharvest ka ng magandang voltahe. So ayan, no, ganito ang posisyon niya, no. Diyan nakapatong yung ating mga solar panel. Ganyang sitwasyon. Parang uubra naman yung yung ganitong sistema. Yun nga lang, ang butas ng ating flat bar ay hindi pare-pareho, hindi siya uniform. Kaya kailangan lagyan ng tagging o lagyan ng mga label kung pagka nabutasan na yung aking flat bar, alam ko kung saan siya ikakabit. Kumbaga naka-align talaga. Ganun siya.
John, magkano labor niyan? Magkano labor? Patay tayo dyan. So, ayan, ganyan ang magiging setup na ito ngayon. Pero aangat pa yan. Okay na pala to. So, ito ma-markings natin ngayon pagbubutasan natin ng tornilyo. So, ayan. Bali, dalawang layer tong ganito, no? Meron pa doon sa parting baba, dyan sa left side. Meron pa siyang isang hilerang ganyan para sa 4 na panels din. Hindi ko na matatapos ngayon to, hindi ko na ma-mount siya ngayon. Yan, tulad nga, bubutasan ko pa yung pinaka bracket. Dapat pag binutasan ko yung bracket, itutornilyo ko siya rito, tapos i-welding ko siya rito, iakit ko yung welding machine. So mukhang abutin ako ng dilim. Bukas na lang talaga ko ikakabit to temporarily. Tapos permanent na pag-welding, tsaka ibabalik, tas pintura. Yan. Talagang hindi kakayanin. Bukas na lang natin pagpatuloy to at maya maya ay tayo ay maglilikpit-likpit na. At baka abutan tayo ng ulan. Medyo makulimlim na rin. Makulimlim. Okay. I-pack up na natin to at bubutasan natin to. Butas-butas tayo dito. Pack up. Ayos na yan. Kung ganitong setup pala ng solar panel, maganda na rin. Kasi kalat yung, kumbaga hindi naka-focus sa isang yero yung bigat ng ating solar panel. Kasi kung bibilangin nyo, ilang yero yung nasakop niya kung ganyang sistema ng pagkabit. Hindi stress ang yero. Okay, pack up tayo, pack up. Pack up. Sukat lang tayo, tapos balik na naman tayo. Pero bukas ang setup ko nito, dito na ako magwi-welding, dito na ako magbubutas, at dito na rin ako magpipintura para hindi na yung akyat panahog pa. Andito na lahat para mas magangang trabaho. Hirap kasi akyat baba pagka ganitong trabaho. Dito ko na lang tatapusin lahat. So yan, hanggang dito na lang po. Salamat.